mga pinag-aralan nating mensahe ay patungkol po sa kasasapitan ng mga sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus. Una po dyan yung sa muling pagbalik ng Panginoong Hesus ay bibigyan niya po tayo ng bagong katawan. Yung mga namatay na sumasampalataya sa Kanya ay muling bubuhayin, bibigyan ng bagong katawan, gayon din po yung mga aabutan na buhay sa muling pagparito ng Panginoong Hesus ay bibigyan rin ng bagong katawan. Hindi na yung katawang panlupa, kundi ito'y katawang panglangit na. At nung sumunod na linggo naman ay pinag-aralan natin na yung pagpuputong o pagbibigay ng Panginoon ng rewards doon sa mga hinirang niya o sa mga sumasampalataya ayon sa kanilang mga gawa ng nabubuhay pa dito sa lupa. Ipagsusulit natin yung ating mga gawa, mabuti man ito o masama. At pag-aralan natin, may 5 klaseng reward o 5 klaseng crowns na ibibigay ang Panginoong Hesus para sa mga sumasampalataya sa Kanya. At yung ipagsusulit yung mga ginawa kung ito ba katulad ng may hahambing sa ginto at pilak na hindi masusunog pag dumaan sa apoy, o katulad ng mga dayami na kapag dumaan sa apoy ay masusunog at mawawalan ng saysay. Okay? At ngayon naman ay pag-aaralan natin, kasi hindi po natatapos doon yun na magkakaroon ng rewarding, magkakaroon ng bagong katawan, yung mga sumasampalataya sa Panginoong Hesus, ay ito pa rin po ay masabi nating responsibilidad o obligasyon natin ng mga mananampalataya na ipagbigay alam, lalo na po sa mga tao na wala pang personal na relasyon sa Panginoon, ang nalalapit na o ang paparating na kapighatian. Ito po ay matatagpuan sa Matthew chapter 24 verse 21 and 22. Basahin ko po sa Aklat ni Mateo, ika-24 na kabanata, talata 21, 22. Ang nagsasalita po rito ay ang ating Panginoong Hesus at ipinapahayag niya ang mga paparating na panahon sa kanyang muling pagparito. Ano yung mga mangyayari? Yung muling pagparito po ng Panginoon, hindi pa po yun yung second coming. Parang po yung rapture, no? Sa Matthew 24 verse 21 and 22, sabi ng Panginoong Hesus, sapagkat sa mga araw na iyon, ang mga tao ay magdaranas ng matindi kapighatian, hindi pa nararanasan mula ng likhain ang sanlibutan hanggang sa ngayon. At hindi na mararanasan pa kahit kailan. At kung hindi pinaikli ng Diyos ang mga araw na iyon, walang taong maliligtas. Ngunit alang-alang sa mga hinirang, paiikliin ng Diyos ang mga araw na iyon. So, sabi dito ni Jesus Christ ay minsan lang itong mangyayari. Yung tinding kapighatian na ito, yung tinding pahirap na daranasin ng sangkatauhan ay minsan lang at hindi na mauulit pa. Hindi pa nga ito nangyayari. At sabi ng Panginoon, kung hindi ito paiikliin ng Diyos, walang maliligtas. Ang lahat ng tao ay mamamatay sa puot, parusa na ibibigay ng Diyos sa katauhan. No? Ito po ay ang paparating na kapighatian. Sa English po, ang tawag ay tribulation. No? Minsan, ang akala ng tao, pag kami nangyayari hindi maganda sa buhay, pamilya, gano'n, akala nila tribulation na yun. Di pa po. Yung tribulation na ito ay pagbubuhos ng Diyos ng kanyang puot. No? Ano ba ang tribulation o ano ba itong paparating na kapighatian? Ito po yung pangyayari na binabanggit sa Biblia kung saan na ibubuhos ng Diyos yung kanyang puot sa sanlibutan. Bubuhos na yung kanyang parusa sa sangkatauhan, at ito'y tatagal po ng 7 taon. 7 taon na daranas ang mga tao ng puot ng Diyos, no? At itong 7 taon na ito
o yung pagpapahayag sa Biblia ng tribulation o ng pagpaparating na kapighatian ay nabanggit po sa aklat ni Daniel, sa Ezekiel, at gayon din sa Mateo. Yung binasa ko nga ay pinahayag ng Panginoong Hesus yung mga araw na paparating kung saan bubuhos ng Diyos ang kanyang puot sa sangkatauhan. At yung pinakadetalyadong nilalaman o pinakadetalyadong mga pangyayari sa loob ng 7 taon na ito ay matatagpuan po sa aklat ng pahayag o sa Revelation chapter 4 hanggang 19. Okay, mamaya po pupunta po tayo dyan. At sa nilalaman itong chapter 4 to 19 na to, andito po yung 7 na parusa o yung puot ng Diyos, 7 selyo, yung sa scroll, may 7 seals, may katapat na kaparusahan or pahirap. Yung 7 seals na yon, yung 7 trumpets, yung 7 trompeta na ihipan ng anghel, at yung 7 mangkok ng puot ng Diyos na ibubuhos niya sa sangkatauhan. At nandito rin yung pagpapakilala o paglitaw ng Antikristo sa chapter, basta sa kalooban ng chapter 4 hanggang 19 sa Revelation. At nandito nga rin yung tatak na kung tawagin ay 666. Okay? So, itong tribulation na ito ay malinaw po na pinahayag sa Biblia sa iba't ibang mga aklat na darating na kapighatian. Hindi lamang po sa ilang bansa o sa ilang tao, kundi sa buong sangkatauhan. Okay? Bakit kinakailangan ibigay o kinakailangan dumating itong araw ng kapighatian na ito? Why? Or what is the purpose? Dalawa po ang dahilan o dalawang purpose kung bakit na darating ang 7 taon na kapighatian na ito. Una po ay para sa bayang hinirang ng Diyos o para sa Israel. Upang ang Israel po ay maligtas. Dahil maniwala kayo hindi, ang lupang lahing pinili ng Diyos o ang God's chosen nation ay hanggang sa ngayon karamihan po sa kanila ay hindi pa rin naniniwala sa ating Panginoong Hesus. Pero sa 7 taong kapighatian na ito, nadaranasin ng mga Israelita ang sabi ni Paul sa mga taga-Roma, sinulat niya sa Romans chapter 11, no, na kapag nangyari yun, ay maliligtas ang buong Israel. Okay? At sabi din sinulat din ni Moises sa Deuteronomy chapter 4 verse 30-31, ang sabi, kapag nangyari na ang lahat ng ito, at kayo'y nasa matinding kahirapan, manunumbalik na kayo kay Yahweh at maglilingkod sa Kanya. Siya ay mahabagin, hindi niya kayo pababayaang malibol sapagkat hindi niya kalilimutan ang Kanyang kasunduan sa inyong mga ninuno. Nadapo natin ang Diyos o si Yahweh ay may covenant po siya mula kay Abraham o sa mga ninuno po ng bayang Israel. May covenant po ang Diyos na ililigtas niya. Pero marami po silang pagdadaanan. Pero ang sabi ni Paul sa Romans 11, na ang lahat ng Israelita ay maliligtas during the time of tribulation. Dahil meron daw 144,000 na mga Hudyo, mga Israelita, magpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. At ito'y magdudulot ng kaligtasan ng bayan ng Israel. Itong 144,000 na ito, hindi lang naman sila focus sa bansang Israel, kundi sa buong mundo ay kakalat sila at ipapahayag ang mabuting balita ng kaligtasan. Kahit ito ay nasa panahon ng kapighatian. Okay? Pangalawang dahilan, una nga, na para yung bayan ng Israel ay maligtas. To purify the people of Israel, they will hear the gospel and eventually they will be saved. And pangalawang reason po, pangalawang purpose kung bakit darating ang kapighatian ay para ibuhos ng Diyos ang kanyang puot, parusa sa mga tao, sa mga makasalanan, sa mga ayaw sumampalataya sa Panginoon, mga taong ayaw magsisi sa mga kasalanan. Okay? Ang sabi sa Romans chapter 1 verse 18, nahahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga tao dahil mismo sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. Okay. So, dalawa po ang nakita nating dahilan o dalawa ang kadahilanan po bakit
para po sa bayan ng Israel na maligtas at para parusahan ng Diyos ang mga tao na nasa mundo sa panahon ng kapighatian. 7 years po, ang sabi po sa Revelation at sabi din sa Daniel, hati po siya sa dalawang bahagi. Yung first 3.5 years po, ito yung kapighatian. Yung second 3.5 years, mas matinding kapighatian. Dahil dito na po lilitaw yung Antikristo. At dito na po ay yung puot ng Diyos na mas mahirap, mas matindi yung mga pagdadaanan ng mga tao. Kasi ang mga pangyayari po, kung mababasa po ninyo sa Revelation chapter 4 hanggang 19, nandyan po yung tubig, hindi na maiinom, magiging lason, hindi lang pati yung nasa dagat, hindi na rin magmakakasurvive yung mga seafoods o mga lamang dagat. Yung mga tao magkakaroon ng mga sakit sa balat dahil sa tindi ng init ng araw, ang buwan magiging kulay dugo, ang araw mawawala ang liwanag, may mga matitinding paglilindol, digmaan, marami pa po. May mga asteroids na babagsak, mga meteor na tatama sa lupa at iba't iba pa po. Na lahat po ng detalye na yan ay nasa Revelation chapter 4 hanggang 19. Okay? Ngayon ang tanong po, kailan ba mangyayari ang rapture? O kailan darating itong kailan darating itong kapighatian na ito? Pagkatapos po ng rapture, o pagkatapos kunin ng Diyos ang kanyang mga hinirang, pagkatapos kunin o dagitin ng Panginoong Hesus ang lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya, o ang kung tawagin ay ang church. Kukunin po ni Jesus Christ ang church. Pag kinuha na po ni Jesus Christ ang church, ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya, ang lahat ng maiiwan, or those who will be left behind, sila po yung haharap sa 7 taong kapighatian na ito. Ano ba yung rapture? Ito yung matatagpuan sa sulat ni Paul sa mga taga-Tesalonica. Unang sulat ni Pablo sa mga taga-Tesalonica, kabanatang 4, talatang 15 hanggang 17. Basahin po natin, ano? Ito ang itinuturo ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayong mga nabubuhay pa at natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. Nabanggit ko nga kanina, yung mga namatay na sumasampalataya kay Jesus Christ sa kanyang pagdating, mauuna silang bubuhayin at bibigyan ng bagong katawan. At sa araw na yon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos, at ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw. At ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Mauna sila, pagkatapos tayo naman, kung sakali tayo lahat na nandito, ay buhay pa sa pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo, ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay. Ito yung sinabi ko kanina, mauunang bubuhayin yung mga namatay na. Kasama sa alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hipapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Diba? Sabi niya sa John chapter 14:6, I am the way, the truth, and the life. Pero bago niya sabihin yon, pinaghahanda ko kayo ng inyong matutuluyan. Upang kung saan ako naroon ay pumaroon din kayo. Upang makapiling natin siya magpakailanman. May mga Kristiyano po or mga mananampalataya na hati-hati ang opinion dito patungkol dito sa tribulation or sa kapighatian. Yung iba naniniwala po na yung mga mananampalataya o yung church, sabi ko nga, ay daranas ng kapighatian bago kunin ng Panginoon. Ang sabi nila, matatapos pa lang ng 7 years ng kapighatian, tsaka pala kukunin ni Jesus Christ lahat ng mananampalataya. Sabi naman ng ilan, kapag dumating na yung ikakalahata o yung 3.5 years ng kapighatian, tsaka pala kukunin ng Panginoon ang mga mananampalataya at hindi na sila dadanas doon sa mas mabigat na kapighatian sa second half. No? Ang una po, ang tawag doon sa
post-tribulationist o yung naniniwala sila pagkatapos pa lang ng kapighatiang 7 taon na ito, tsaka kukunin ni Jesus Christ sa mga mananampalataya. Sa mid-tribulationist naman, naniniwala sila na kukunin ni Jesus Christ ang mga mananampalataya sa kalagitnaan ng panahon ng kapighatian. Pero ako po, at ang karamihan po, at ngayon sa oras na ito, ipapahayag ko sa inyo na nakasaad sa Biblia na ito'y mangyayari. Kukunin ng Panginoong Hesus muna ang mga mananampalataya sa Kanya bago dumating yung 7 taon na kapighatian. Kaya nga sabi ko, kailan darating? Pagkatapos ng rapture o pagkatapos kunin ni Jesus Christ ang lahat ng mananampalataya sa Kanya. Okay? Ano bang pinagbabatayan natin mga talata? Ano yung pinagbatayan ko ng mga talata? Anong sinasabi ng Biblia ng mga talata patungkol sa patunay ng mga Kristiyano o mga mananampalataya ng Panginoong Hesus ay hindi na daranas ng kapighatian na ito. Kukunin muna ni Jesus Christ ang lahat ng mananampalataya bago niya ibuhos yung kanyang poon sa sangkatauhan. No? May pangako po ang Panginoon. Ang sabi sa Revelation chapter 3 verse 10. Sapagkat tinupad mo ang aking utos na magtiis, iingatan naman kita sa panahon ng pagsubok na darating. Yung magtiis po, yung buhay Kristiyano, hindi po mahirap. Ay hindi po madali. May mga tiisin tayo sa buhay, di ba? Pero iyan naman po yung nakakayanan natin tiisin dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na nasa sa atin, sa presensya ng Diyos sa ating buhay. So, ang sabi dito ni Jesus Christ, sapagkat tinupad mo ang aking utos na magtiis, iingatan naman kita. Kailan? Sa panahon ng pagsubok na darating sa lahat ng tao sa buong daigdig. So, may pangako po si Jesus Christ na iingatan niya po tayo. Pangalawa po, may aral po na sa kasaysayan o sa lumang tipan na iningatan din po ng Diyos ang kanyang mga lingkod. Iningatan ng Diyos ang kanyang mga hinirang. Ang sabi ni Diyos sa 2 Peter chapter 2 verse 5 hanggang 7. Basahin po natin, no? Ikalawang sulat ni Pedro, kabanatang 2, talatang 5 hanggang 7. Ito ay patungkol po kay Noah o kay Noe at saka kay Lot. Dahil sa kasalanan ng tao noong unang panahon, inunaw ng Diyos ang daigdig sa pamamagitan ng baha. Wala siyang iniligtas maliban kay Noe, na nangaral tungkol sa matuwid na pamumuhay at ang 7 niyang kasama. Sinumpa at tinupok ng Diyos ang mga lungsod ng Sodoma at Gomora upang maging babala sa masasama tungkol sa kanilang kasasamitan. Ngunit, iniligtas ng Diyos si Lot, isang taong matuwid na lubhang nabagabag sa mga kahalayang ginagawa ng mga masasama noong panahon niya. So, ito po ay patunay na yung mga hinirang po ng Diyos ay hindi niya pahihintulutan dumanas ng kapighatian. Kung si Noe, na ginunaw ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng tubig, iniligtas ng Diyos si Noe sa pamamagitan ng paggawa ng daong o ng ark o ng arko, barko. Iniligtas si Noe, ang kanyang asawa, mga anak at mga manugang. Pero ang lahat ng tao ay pinarusahan. Sila'y nalunod. At gayon din naman si Lot. Si Lot na pamangkin ni Abraham, isang taong matuwid. Bagamat siya'y nakatira sa Sodoma at Gomora, anong kasalanan? Sobrang kahalayan po ng mga bayan na ito. Talamak ang kabaklaan. Talamak ang pagnanasa sa kapwa lalaki. Si Lot na isang taong matuwid. Sabi ng anghel na pinadala ng Diyos, lumabas ka sa bayan na yan dahil pupuksain ng Diyos ang Sodoma at Gomora. Bago ibuhos ng Diyos ang parusa sa Sodoma at Gomora, nakalabas si Lot. Naligtas po siya.
Kaya po tayo, mga kapatid, tayo mga mananampalataya, ay aalisin muna ng Panginoon sa sanlibutan o sa mundo na ito bago niya ibigay yung parusa o yung po sa mga nabubuhay pa. Pangatlo po na punto ay kung babasahin po natin ang Revelation chapter 1 hanggang 3. Sabi ko nga nasa 4 hanggang 19 yung kapighatian, yung detalye. Chapter 1 to 3. Binanggit po ito ng church o ang iglesia o ang kalipunan ng mga mananampalataya. Hindi ako nagkakamali, kulang 20 beses binanggit ang salitang church sa chapter 1 hanggang 3. Pero pagdating yung chapter 4 hanggang 19, hindi ko nabanggit ang church sa mga talata na ito. Dahil wala na po ang church sa 7 taong kapighatian na ito. Nasa na po ang church? Nasa na pa mga mananampalataya? Kinuha na po ng ating Panginoong Hesus. Gayun din, sa lahat ng sumampalataya sa Panginoon, naniwala at nagtiwala sa ating Panginoong Hesus, ang sabi ni Pablo sa mga taga-Roma, 8 kabanata, wala nang kahatulan sa mga nakipag-isa na kay Kristo. There is now no condemnation to those who are in Christ. Yung 7 taong kapighatian na ito, condemnation ito eh. Parusa ito eh, pahirap ito eh. Dahil ang ating Panginoong Hesus ay napako sa krus 2,000 years ago, binayaran niya na yung ating mga kasalanan. Ngayon, kung tayong mga mananampalataya na ipinagkatiwala natin yung ating kaluluwa kay Jesus Christ, ay dadaan pa sa tribulation, sa kapighatian, ibig sabihin parang kulang pa yung ginawa ni Christ sa cross kasi meron pa tayong onting kasalanan na tira na kailangan pagbayaran. But the death of Christ on the cross paid our debt, paid our debt in full. Binayaran niya na yung utang nating kasalanan ng buo, nakaraan, kasalukuyan at hinaharap na kasalanan natin. May assurance tayo na binayaran na, tinubos na tayo ng ating Panginoong Hesus at wala nang kahatulang sasapitin ang mga nakipag-isa na sa ating Panginoong Hesus. Sabi sa Romans chapter 5 verse 9, kaya sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala. We are justified by His blood. Tiyak na maliligtas tayo saan? Sa poot ng Diyos. Okay? At sabi rin ni Paul, sinulat niya sa mga taga-Thessalonica, after nung yung chapter after itong pagpapahayag niya patungkol sa rapture, hindi tayo tinalaga ng Diyos upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Napakalinaw po ng mga talata sa Biblia. Ang mga mananampalataya ay hindi po daraan o hindi dadanas ng 7 taong kapighatian na ito. Pero meron pa rin po mga magiging mananampalataya ng Panginoon sa panahon ng 7 taon na ito. So itong mga tao na sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus sa panahon na bago siya muling dumating o bago ang rapture, ay kukunin ni Jesus Christ. Pero sa pagpasok ng 7 taong kapighatian na ito, meron pa rin pong maliligtas. Meron pa rin mga sasampalataya sa Panginoon. Pero yun nga lang, daranasin nila yung 7 taong hirap. O yung maaaring yung iba mamatay na bago matapos yung 7 taon. Tawag doon ay mga tribulation saints o mga mananampalataya sa panahon ng kapighatian. Okay? Ngayon po mga kapatid, tayo na mga nakakatiyak na meron tayong relasyon sa Panginoon. Alam natin na sinampalatayanan natin siya. Pinaniwalaan natin yung mabuting balita na ang Diyos na nagmahal ng labis sa atin, ibinigay yung kanyang anak sa sanlibutan para sa isang layunin, iligtas ang mga makasalanan sa kaparusahan ng kasalanan.
Ibinigay niya ang kanyang kahit sa isang anak para pagbayaran ang lahat ng kasalanan ng tao. At ang sabi ng Biblia, kung sinong sa kanya isasampalataya ay hindi mapapahamak. Ngunit mayroong buhay na walang hanggan. Panginoong Hesus, na Diyos na nagkatawang tao, tinubos tayo sa kasalanan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Siya ay inilibing, sa ikatlong araw, siya ay muling nabuhay. Umakyat sa langit pagkatapos niya magpakita sa mga alagad, ibilin ang kanilang mga kailangang gawin. At sa kanyang pagbalik sa langit, ipinagagayak niya po tayo ng ating matutuluyan. Ang sabi ni Jesus Christ, sa tahanan ng aking Ama ay maraming mansyon. At ipagdadaya ko kayo ng inyong matutuluyan upang kung saan ako naroroon ay naroroon or pumaroon din kayo. Ngayon po sa mga nakakapakinig nito na wala pa pong personal na relasyon sa ating Panginoong Hesus, now is always the right time to put your faith in Jesus Christ. Siya lamang po ang ating pag-asa. Walang ibang makakatulong, walang ibang daan. Jesus Christ is the only way. He is the truth and He is the life. No man or no one can come to the Father except through Him. Ngayon po, sa mga taong hindi pa siya nakakatiyak na kapag dumating yung rapture, kapag muling bumalik ang Panginoon at kinuha ang kanyang mga mananampalataya, kung hindi ka pa nakakatiyak, ito na po yung panahon para ibigay mo sa Panginoon, ipagkatiwala mo sa Panginoong Hesus ang iyong kaluluwa. Ngayon po tayo naman ng mga sumasampalataya na nakatitiyak tayo na pag dumating yung panahon ng rapture, kasama tayo, hindi tayo dadaan sa kapighatian. Ano ba gagawin natin? Tapos na ba yung trabaho natin? Hindi po. Ano kailangan natin gawin? Kailangan nating sundin yung utos ni Jesus Christ. Meron siyang inutos sa mga alagad. Sa loob ng 40 araw nung siya'y muling nabuhay bago siya umakyat sa langit, ibinilin niya sa mga alagad na ipahayag ninyo ang mabuting balita ng kaligtasan. Gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismohan ninyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At ituro niyo sa kanila ang mga bagay na itinuro ko sa inyo. Ako'y kasama ninyo. Tiyak na ako'y kasama ninyo kapag ginagawa niyo. Tayo mga mananampalataya po, napaka-selfish naman kung sasabihin natin, ay okay na ako pag dumating yung rapture, alis na ako dito, hindi ko nadaranasin yung 7 years. Paano naman po yung mga kapag-anak natin? Paano yung kapamilya natin? Paano yung kaibigan natin? Paano yung kapitbahay natin? Yun po yung role natin ng mga mananampalataya. Kaya sabi ko, hindi po natatapos doon na bibigyan tayo ng Diyos ng panibagong katawan, katawang panglangit. Meron tayong rewards doon sa langit, na yung mga crowns tayo, tapos ibibigay natin kay Jesus Christ, ibibigay natin sa kanyang paanan. Hindi po natatapos. Hanggang nabubuhay po tayo dito. Yun po yung gawin natin. At sa ganun, yung ating mga kamag-anak, mga kapamilya, mahal sa buhay, kaibigan, trabaho, kapitbahay, huwag nilang ganasin dahil pag nakita po natin kapighatiang pagdaraanan ng sangkatauhan sa pagbuhos ng Diyos ng kanyang puot. Unimaginable po. Isipin mo, mayroong mga bala, ang itsura parang alakdan. Isa lang yun. Yung tindi ng init, ang hirap na maglakad ng ganito kainit eh. Pero mas paiigtingin pa ng Diyos yung init ng araw para pahirapan yung mga tao. Ano yung part natin? Gawin natin yung part natin. Na yung mga ibang mga tao na alam natin wala pang pananampalataya, wala pang personal na relasyon sa ating Panginoon. Sila rin ay makatiyak na sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesus, nakukunin niya ang mga sumasampalataya sa Kanya. Sila rin makasama natin. Kasi kung yung mga nagbahagi sa atin ng mabuting balita, naging makasarili sila, hindi rin natin maririnig ang mabuting balita eh. What if dumating ang Panginoon ng panahon na hindi pa tayo mananampalataya? Tayo daranas ng 7 taong kapighatian. Kaya siguro kaya binibigay pa ng Panginoon, may time pa. Mas marami nawa. Yung masama dun sa rapture, mas marami yung maligtas. Kasi po talagang kung sa mga pelikula may kanya-kanyang genre, no? Yung Revelation 4-19 po, yun yung horror. Hindi lang siya thriller, horror talaga.
Sobrang nakakatakot, nakakakilabot yung nilalaman ng 7 taong kapighatian na ito. Ito ang gagawin natin mga kapatid. Gawin natin yung ating bahagi na ibahagi si Jesus Christ. Let the world know the love of God. Okay? Ganun po tayo ng recap. Next. Okay, recap po ng ating mensahe. No? What is to come? Ano yung paparating? 7 taong kapighatian sa mundo. Okay? Who will experience? Sino yung mga daranas? Sino yung dadaan sa 7 taon na ito? Ito yung mga taong ayaw magsisi, ayaw sumampalataya sa Panginoong Yesus, ayaw magtiwala sa Kanya. Kanino nagtitiwala? Sa sarili. Kanino nagtitiwala? Sa relihiyon. Ito po yung mga tao na daranas ng 7 taong kapighatian na ito. Bakit di ba kinakailangan ng panahon ng kapighatian? Unang-una, nabanggit ko kanina, para sa bayan ng Israel na sila'y sumampalataya at maligtas. At pangalawa, upang parusahan ng Diyos ang mga matitigas ang ulo, ang mga ayaw maniwala sa mabuting balita ng kaligtasan. When will it occur? Kailan mangyayari? Ang sabi ko nga, nakalagay sa banal na kasulatan, mangyayari ito pagkatapos kunin ng Panginoong Yesus ang lahat ng kanyang mga anak. Ang lahat ng mga mananampalataya o ang church. At where will it happen? Hindi lamang po sa Pilipinas, hindi lang sa Israel, kundi sa lahat ng dako ng buong daigdig. Lahat po ng bansa ay daranas ng 7 taong kapighatian na ito. Salamat sa Panginoon dahil may katiyakan tayong mga sumasampalataya sa Kanya na hindi natin daranasin ito at gawin natin yung part natin na yung iba rin huwag na sana dumaan sa panahon ng kapighatian. Nalahan po tayo. Dakilang Diyos, Ama namin, salamat po sa oras na ito na inyong pinagkaloob sa amin. Salamat sa mga katotohanan ng banal na kasulatan na nagbibigay sa amin ng katiyakan na kaming mga binigay niyong karapatang maging anak ng Diyos ay hindi daranas ng panahon ng kapighatian. Ngunit Panginoon, humingi po kami ng tulong ninyo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na magawa po namin yung inyong iniutos sa amin, Great Commission, na ipamahagi ang mabuting balita ng kaligtasan sa mga tao na mapapahamak. Kung paano nyo kaming inhabagan kung kami wala pa pong pananampalataya sa inyo. Panginoon, gamitin niyo po ang aming mga buhay na magsilbing asin ng ilaw. Wala po kaming kakayanan, kundi pinagkakatiwala po namin lahat sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang kakayahan na magpahayag ng mabuting balita. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Salamat po sa panahon na ibinigay ninyo sa amin na malaman ang mga katotohanan ng mga araw na paparating sa sangkatauhan. Salamat sa inyong habag at pag-ibig sa amin na kami ay nasupungan ng inyong biyaya at kami nakatitiyak ng buhay na walang hanggan. Muli, ang aming papuri at pasasalamat ay binabalik po namin sa pangalan ng aming tagapagligtas at ng aming Panginoong Yesus. Amen. Magandang umaga po.